Kamakailan lamang ay naitampok sa ating programa ang mga reklamo sa may Malaria Road, isa sa mga pangunahing daan patungo sa San Jose del Monte, Bulacan. At nito lamang buwan, naku po, ilang aksidente ang naitala dahil po sa butas na sidewalk sa nasabi pa ring lugar. Ano ang aksyon ng kinaukulan dito? Yan ang ating pong tinutukan. Uy, paalala pong muli sa mga motorcycle rider natin, lalong-lalo na po sa mga papuntang Bulacan. Ang lalim na naman. Lalim ng butas na yan. Ito mga kuhang video ng tricycle driver at vlogger na si Epoy sa kabaan ng Malaria Road sa lungsod ng Caloocan. Sa video makikita ang pagtulong ng ilang tao sa nalaglag na motorista sa isang malalim na kanal sa gilid lamang ng kalsada. Walang anumang galos ngunit ang lalaki basang-basa dahil sa pagkakalublob halos hanggang dibdib na maruming tubig at basura at ang kanyang motor lubog din. Isa pang uploaded video, pinananawagan naman ni Epoy ang butas na lumilitaw kapag nauurong ang bakal na nakalapat sa kalsada na posibleng maging dahilan ng aksidente kapag hindi ito agad napansin ng motorista. Delikado na naman to sa mga motor, guys. Ayan o, dyan nahulog na karaan. Agad naming natukoy ang lugar na nasa vlog ni Epoy. Dahil ito rin ang mismong lugar na ating pinananawagan halos 2 buwan na ang nakalilipas. Agad na nakipag-ugnayan ang grupo kay Epoy at maging sa pamunuan ng Department of Public Works and Highways o DPWH para i-report ang insidente. Tumulak na rin ang team pa-Caloocan upang muling inspeksyonin ang lugar. Dito na namin nakilala at nakausap si Epoy. Anya 2 araw matapos mag-viral ang kanyang video, ay agad na nalagyan ng barikada ang kanal. That time po ay pag-garahin na po ako nung time na yun. Siguro mga 6:30 PM po. Tatawid po ako rito sa kalsada nang bigla pong may nagsitakbuhan. Sakto po nakita ko mayroon pong isang motorcycle rider po na nalaglag dito sa ginagawa pong drainage ng Quirino Highway po. Tapos nagkataon kasi na makitid yung daan namin kasi nagsabay po yung project ng MRT7 tsaka yung sa local po na drainage nga po. Kaya yung mga rider po, yung mga motorista po medyo nahihirapan sa kalsada po. Buong motor po nalaglag kasama po. Ang nangyari daw po noon is parang magsisingit yata siya dito sa gawing kanan po. And yun nga, hindi na po napansin na may butas pala. Nung nag-stop na siya, wala na po siyang may apakan. So butas na. Kaya ayun, kasama po nung motor, nalaglag siya dun sa Meron siyang yung orange barrier po. Parang ang nangyari po sa tagal po, sa dami po na dumadaan is nauusog siya ng nauusog. Pero yung warning sign po na meron butas po, wala po kaming nakita nung time na yon. Actually, kinabukasan po nun, may nangyari na naman po ulit. Di lang na videohan. Same scenario po, nalaglag. Ayun, umaga pa po yun nangyari. Isa rin ito sa ipinunto niya na mag-ingat ang ilang motorista sa bakal na nakalatag sa kalsada na madalas mausog at nagiging madulas kapag nababasa. Hanggang ngayon po, araw-araw inuusog pa rin yung bakal. Kasi dito kasi sa lugar namin, papuntang Bulacan, daanan po ito ng malalaking truck. Nandiyan po yung mga ng semento So dito puro mga trailer, mga malalaking truck line dumadaan. So yung nun ma'am, yung bigat po, talagang hindi kinakaya ng bakal na yun Nasasabay siya, nasasabay. Kaya mga ilang oras lang po, nauusog na siya. Sa amin po, medyo ingat lang talaga. Tapos yung panganib sa mga motoristang hindi kabisado tong lugar. Kasi nabubulaga sila Nagugulat sila, ay may butas, wala na. Andun na sila.
Opo. Sa amin wala kasi alam naman namin na eh. Yung mga ano po, yung mga first time dumadaan, yung mga bibihira dumaan dito, nagugulat na lang sila na may ganun na pala. Sa kabilang banda, aminado siya na para sa ikabubuti ng sitwasyon ng daloy ng trapiko at binabahang kalsada ang ginagawang rehabilitasyon ng kinaukulan sa nasabing daan. Sa tingin ko, malaking ano to eh, ginhawa after a year siguro pag natapos to lahat. Unang-una itong drainage na to na nakuhaan natin. Kasi itong lugar na namin po is bahain to hanggang doon sa baba. So pag natapos siguro itong drainage na to is di na kami magsasuffer ng baha kung magtag-ulan man. Ito naman pong MRT7, sa ngayon sobrang traffic talaga yung nararanasan namin actually. Yung kita namin bilang tricycle driver is kalahati na lang po kumpara doon sa dati na hindi pa ginagawa na maluwag yung kalsada. Pero sa tingin ko po, after pag natapos na to, ginhawa po para sa lahat. Lalong-lalo na po yung mga taga Bulacan. Lahat po ng motorista rito magiginhawa po. Paliwanag naman ng DPWH, ang pagsasaayos nito sa drainage system ng Malaria ay ang pagpapatuloy lamang ng proyekto ng kanilang departamento. Before po yun, wala po kasi talagang drainage doon. Actually, yung before pa doon sa ongoing ng MRT, wala. Ganun lang talaga siya na walang drainage, walang kahit anong daloy ng tubig doon sa part na yun. So, tapos nag-start na rin nga si MRT, tapos kami. Kaya medyo konti na lang yung nadadaanan. Pero ginagawan po ng paraan naman. Kasi po meron din naman po tayong nagbabantay doon na tao din po sa DPWH at saka yung contractor din po doon. Close coordination din naman po kami. Kaya nung nangyari po yun, nai-report naman po sa amin agad. Doon po kasi sa area, since masikip nga po, naglalagay naman po kami ng mga barikada, na mga warning signs para po malaman na meron pong ongoing na construction para din po sa kaligtasan nila. Kasi po syempre, sa sobrang dami ng dumadaan, na traffic palagi. So, nauusod po yung mga barikada talaga from time to time nung before po na yun. Kaya ngayon po talagang nagpalagay na kami 24/7 ng tao na titingin sa lahat ng barikada para po ma-ensure natin yung safety nga ng mga motorista. Muling humingi ng dispensa si Engineer Mangulabnan at pangunawa sa mga mamayan ng Caloocan na bigyan pa sila ng kaunting panahon para matapos ang proyektong ito. Inaasahan po natin na syempre po since nagkaroon na po tayo ng drainage, may dadaloy na yung tubig. Katulad po ng sinabi ko, maiiwasan na po natin yung mga aksidente at saka malilesen na rin po yung pagsira ng kalsada kasi yung tubig po talaga ang nakakasira ng kalsada. Siguro early April matapos na itong kasi konti na lang din naman po yun. Ngayon po, nabuhusan na eh. So, more or less, mga 92% na po yun sa drainage eh. So, talagang patapos na po, natakpan naman na po yung drainage doon. Makikitang kumpara sa uploaded video ni Epoy, ay may barikada na ang kanal. Mapapansin na rin na patapos na ang pagkukumpuni at tuloy-tuloy ang paggawa ng mga trabahador. Masaya naman si Epoy dahil ang viral video na nai-upload niya sa kanyang account naging daan para magkaroon ng kamalayan at maipanawagan ang delikadong butas ng kanal. Sa tingin ko po, napakalaking tulong yung video na yon dahil kung hindi dahil po doon, baka mas marami pa pong na-aksidente o ma-aksidente. So, yung video na kasi yon parang ilang days lang po kumalat kaagad. So, yung mga motoristang hindi aware doon sa butas na yun, at least nalaman na kaagad nila na pagdating nila dito sa lugar na to is kailangan na nilang slow down para maging maingat na sila. Naging maingat na yung mga nakapanood noon. Bagamat apektado ang tulad niyang tricycle driver dahil sa mga pagkukumpuning ito, panatag naman si Epoy na ginhawang may dudulot nito hindi lamang sa kanya na taga Malaria pero maging sa iba pang motorista. Sobrang thankful po kasi action na po kaagad sila, ginawa po kaagad nila. Actually hindi lang to, pati yung mga ibang butas na po na delikado, nilagyan na po nila ng mga signage po, tsaka ongoing na po yung trabaho nila. So nakakatuwa na makikita mo, pati yung sa kabila pong palengke is okay na po, wala na. So ngayon, parang pinupursige na talaga nilang matapos po. Parang binigyan na siguro sila ng deadline dyan para tapusin na yan.
At ang balikan ng Responde team na ang ipinanawagan nating butas-butas sa daan, ito at sementado na. At maayos ng nadadaanan. Magkaganon pa man, muli pa rin paalala ng DPWH na iba yung pag-iingat ang isa-isip at pairalin ang pasensya sa daan. Konting tiyaga na lang po at matatapos na po yung proyekto natin at saka doble ingat lang po dahil po marami po talaga mga pagawain pero hopefully po matapos na po lahat. Sa maraming pagkakataon ang mga kuhang video ng mga netizen, lalo na kung gagamitin sa mabuting paraan, naging daan para maisiwalat ang ilan sa mga insidente o anumang anomalya sa isang komunidad. Nagiging ebidensya at mata namin para matulungan ang mamamayan at ating pinanghahawakan para agad tayong rumisponde. Mga kababayan, salamat po sa inyo pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.